Hi guys. I would like to share I would like to share this kind of habit of mine that I've been practicing since I was high school. So akong habit before is tanan ako nga feelings, tanan ako nga thoughts, tanan ako nga emotions, ginasulat na ako sa pero ko siya kanang diary. Yeah, pero it's just that dili ko nagabutang og usa hitabo today, but it's about all my emotions, my thoughts and feelings na pagsuko ko, paglipay ko, pagsad ko, tanan nga emotions, name it. Ako gina siyang ginasulat. Then nawala lang yata siya nga habit katong college ko. Nawala na gid ako na siya na siguro because in-anak ko ka-busy sa college ko, and then ako mag-work, na ako'y job, na ako'y school, na ako'y anak ang ginaatiman. So ang nahitabo is nawala gid siya sa akong mind totally. And then last year I guess nagabalik ko usulat pero during our Bible study lang. Pero after ato murag wala na siya. Basta nawala na gid siya nga habit ba nako. So karon gusto na ko siya ibalik na habit. Gusto na magsulat ko otro, ibutang na ko tanan na akong feelings, akong emotions kay para and then ay nani di ako ang na-feel. Tama ba ako ang na-feel? Parang kaya na ko siya after na mo calm down ko, kaya na ko i-assess akong sarili na unsa ko ang na-feel in ani na. So, as I trying to contemplate my words, unsa una ko pabutang ako ang mga words ba. Na-realize na ako na I was emotional blackmail. Dili lang sa friends, dili lang sa mga people na nakaila sa ako, dili lang sa mga people that I work with, but above all, ako ang family. Pinaka sakit nga part is i-blackmail kasi mga family emotionally. So, unsa din ang emotional blackmail? Kadang emotional blackmail, mo na siya ang kind of, or it's a way of manipulating you. It's an act, mo siya kanang tactic ba, nga gamiton nila imong weakness. It's either gamiton imong fear, gamiton ng imuhang feel, parang ipa-feel nila sa imo na you are obligated to do this and that. Guilt trip ka, kontrolon ka nila through sa imuhang guilt. Kanang gamiton nila ang pinakamahina sa imuha, like ang pinaka ilahang tirahon ang pinaka vulnerable nga side nimo. So that's why na-realize na ko nga ang cycle sa ako ang emotion. Kanang feeling nimo nga stress ka, kanang dili sila makasabot sa imo, feeling nga kanang na-depress na ka sa mga situation, sa mga nahitabo. It's because you without knowing na gina-atake ka nila emotionally. Yeah, gina-attack nila ang imong emotion. Which is ako is very emotional person. Mga ganun ginaingon ni Kazel nga, ginatira sa ako ang family, ako ang pagiging kind and generous. It's because kabalo sila nga, pag-abot sa ilaha, all out jud ko. Kabalo ako ang family na pag maingon sila nga, wala na may bugas, wala na may ginakaon, automatic, maluoy ko. Automatic na marag, obligasyon, ako ang naa, so obligado ko na mga hatag. Parang akong feeling na, wala nila directly ginaingon hatagi mi og kwarta pampalit ana kay wala na mi na obligasyon mi nimo nga buhion, obligasyon mi nimo nga tabangan ana ba nga feeling dili siya indirection na pagkaingon pero kanang ginaingon ginapadungdungugan ka ana na gina-guilt trip ka na wala na sila kwarta, wala sila kaunon, wala sila ingon ani, wala na sila kabalo sa sila mangitaan ana, wala na sila padulungan because last night, not just last night, every month since naminyo ko na ako'y mga kapamilya na gina-atake nila akong pagkamaayo. Gina-guilt trip ko nila, ginapa-feel nila sa ako nga obligado ko na mutabang sa ilaha. And come to think, kaning family member, na dako nga gibuhat niya sila sa ako. Pero gikalimtan ako, it's because gusto na ako makita sila mag-success. Dili mo dapat na i-share, pero I mean, ang feeling ba na I was emotionally attacked by them. Like, grabe yun. Recently man good, or lately, kasi ko gilak na nganong dili nila ma-appreciate ako mga help, nganong ginaabuso ko nila. So despite sa help na akong ginatabang sa ila every time na sila need. Marag dilian lang nako sila, ipamugos jud nila nga inaani, kailangan jud ko nila, marag ipamugos nila ba na kailangan jud nako sila tabangan kay ako ang naa karon. Well, never gani sila nang mumusta sa ako. Kung kumusta ko, nganong na ako'y problema, unsa akong problema, unsa matabang nila, wala pang musta. Every time na I chat, every time na I text kabalo ko, nga kwarta ang ilang kailangan. Every time mo tawag kabalo ko, mahadlok, kanang kong feeling na karon. Every time maka-receive ko og call, maka-receive ko og text gikan sa akong kapamilya member, nakoy fear nga ma-feel. It's because kabalo ko nga kwarta na po nilang tuyo. Nga bisag nagdili na ka, bisan nabutang na ka boundary, i-cross gyud nila imong boundary. And ako nga very emotional person, sige ra akong hilak. Ako na noon ang kanang maka-feel nga bad ba ko nga tao, bad ba ko nga ate, bad ba ko nga anak, kay dili na ko sila tabangan, dili na ko sila matabangan kay wala pud ko. Diba? An example of emotional blackmail is kanang mo na sila nga pag di mo sila matawagan ana antayin kanila sukad karon magkalimtan na ta sukad karon di na ta magsuon sukad karon dili na ta kaanak. Yes, that's one of example nga gina-blackmail kanila emotionally. It's because para sa imo is family, kabalo sila kung sa imong kahinaan, kabalo ka na karang mag-ano sila nga na gusto na lang ko mamatay, wala na ko kabalo sa ako ang buhaton. That's also emotional blackmail na gamiton nila ang imong fear na naimamatay tungod sa imo kay tungod wala nimo sila gitabangan. Like even gani ka nang inaon ka nga
wala kay ikabalo sa among pagpadako sa imo ha. Gibuhi ka namo pero unsa imong ikabalo sa amo wala. See, another emotional blackmail. Another example of emotional blackmail. Kanang kung kabalo sila nga maayo ka nga generous ka nga tao. The emotional blackmail na ginabuhat sa bantao. Wala jud mi personal nga relationship. Wala, I mean, dili mi close. Kaisa lang nako sila nakatrabaho. Pero kanang i-PM ka, tawagan ka, murag time to time, na murag mag-ask of favor daw, in ani ingon ana. Bis, na kailangan nila og help, in ani in ana. Like, dili pa enough nga naghatag ko sa imo, kay guys, grabe jud ko mohatag og tip. Labi na pag makabalo ko nga naga-effort ang tao. Bisan pag dili okay ang outcome, mohatag jud ko og tip. Pero kanang a month na ang event, murag kanang nakalipas na ang isa ka bulan sa event, tapos maka-receive ka og message sa ilaha mga og help or pabor. Because they knew how generous you are, how kind you are. Then ikaw, like, I was like, oh, gamiton nila imong pagkamaayong tao. Walang lisod, downside usay sa pagiging maayong nga tao, no? I-take advantage gapon kanina mga tao. So, gamiton nila imong maayong nga heart, kind heart. Diba? That's also emotional blackmail. And, I was crying, Jud. I was crying last night. Natanan na mga hunahuna na ako is naghalo-halo na wala na ako kabalon sa pa. Asa ko mag-start. Asan saan ako pagtapos. It's because, para sa ako, dili man ako ni-deserve. Pero wala ko ginabuhat ng action para i-cut silang tanan. Like, wala yun. Ang ako lang mabuhat is to pray for them. Pero even prayer gani, wala na ko'y gana. It's because why these people? I keep praying for their lives na maging okay sila. I'm just sad na may mga tao na kaya nila ka i-blackmail emotionally just to get what they want. Grabe jud ang money, no? Makaingon jud ko nga the root cause of evil is money jud and situation, pangangailangan. Siguro kung dato sila or siguro na sila enough money, dili pa siguro sila moduol, no? Dili siguro sila manghangiyo or mangayo og tabang sa imo kung naalang jud sila. I hope their reasons are true. I hope their intentions, or I hope lang yun na ang ilang mga gipang rason is tinuod. It's because God knows kung unsa gid ang ilang mga rason nga nang gibuhat nilang sa kabutang. I'm just sad. Og ako po, I'm too tied up. Stress kayo ko. And ako ang naga-suffer. It's because I really wanted to give and help. Pero at this very moment, I have no capacity to help. And I hope ma-understand ang tanan sa mga tao na say no. Well,